Ba't pinutayan ako ng mic ng GMA? Isa pa sa mga clones ni Nanay na lagi nga niya sinasabi nung hindi pa siya ganun ka-successful na alagaan na siya ni Nay Lolit. At syempre, isa sa mga tumulong sa akin na mapunta kay Nay Lolit, may gusto ko na sabihin, Oji, wala? Thank you. Charot. Oji. Opo. Huwag ka lang masyadong lumampat sa ilong kasi sitro natin yung sabi mo. Para lumabas yung utong mo. Okay. Bawal maglabas ang utong dito. Magandang gabi. Hindi si Gasabel kasi. Ako na lang magre-represent ng mga reporters dahil ako ay nagsimula bilang reporter at si Ate Lolit ang isa sa mga nag-welcome sa akin bilang reporter noon. Tsaka si Tito Dogs. So si Ate Lolit, kaya hindi mo rin matira yung mga alaga niya. Kasi grabe, sobrang lalim makipagkaibigan ni Ate Lolit. Talagang pag may mga press con, tapos mararamdaman niya kung sino hindi nabigyan ng sobre. Yun ang ipaglalaban niya. Hoy, tingin mo dito na si Ochi, no? Kanina pa siya dito, no? Tingin, susulat! Ganyan ang boses ni Ate Lolit. Kaya parang feeling mo meron kang nanay na lilimlim sa'yo, magpoprotekta sa'yo, at ipaglalaban ka. Siya yun. Kaya sobra kong mahal yan. Tapos one time, binigyan ko pa siya ng dahil naramdaman ko na nga na successful na ako. No? Sabi ko, Ate Lolit, bigay ko siya i-check Hindi niya tinanggap. Saan sa akin ko pinamot? Ha? Saan akin mo na nabiligay? Kasi may pura May pura! Hindi niya tinanggap kasi wala. Sabi niya, happy lang ako sa narating mo. Kaya, basta hindi mapuputol yung ating pagmamahalan, Ochi, alam mo yan. Sabi ko, oo naman, Ate Lolit, dahil pareho tayong taga Loreto. So, taga Sampaloc din po ako. Si Ate Lolit, taga bandang Ligarda, Santa Teresita. Sa Larpisabal, si Ate Lolit. So, kami yung mga batang Sampaloc. Si Ate Lolit, batang Sampaloc. Ako po yung baklang Sampaloc. So, parang iisa lang ang liko ng bituka namin pagdating sa pagtanaw ng utang na loob, pagdating sa pagtulong din sa kapwa. Hindi alam nung iba kung gaano kalalim makipagkaibigan si Ate Lolit. So, kung mapapansin natin, wala masyadong mga pagets sa artista rito, no? So, yung mga nakakakilala, hanggang millennial yata yung kay Ate Lolit ngayon. Pero, Diyos ko, kung tagpo ng kakilala yung mga batang artista ngayon ng isang Lolit Solis, parang feeling ko wala. Kasi parang yung ugali ni Ate Lolit hindi pang Gen Z, pang millennial at pang boomer at pang Gen X. So, hindi ko alam kung dapat pa tayong malungkot dahil wala nang ganong mga bata ngayon na Kaya tinan nyo, parang walang mga bata. Parang yung iba nakikikain lang. Ay, madami yung charot. Pero sabi nga nung meron nakarating sa akin dahil alam niyo naman ako, marami rin akong sources. So si Ate Lolit nung kinremate, ay nakakuha po talaga ng green bone. Opo. So ito po yung sobre kung saan may laman ng pera, galing po sa presko ng green bones. Yun yung joke. Hindi, alam nyo, sa ating lahat may itinanim na green bone si Ate Lolit. Yun lang ang importante. Na hindi man tayo nabalitaan na may green bone si Ate Lolit, baka man inalis niya dahil ayaw niyang pag-usapan. Dahil ito nga, ayaw niya na nga ito So, sana sa existence ni Ate Lolit, nung siya'y nabubuhay pa, sana I'm sure naman lahat naman tayo na naging bahagi ng buhay ni Ate Lolit may natutunan tayo sa kanya. Pagdating sa pakikipagkaibigan, pakikipaglaban, at pakikipagtarayan. Ganun lang. Maraming salamat, Ate Lolit. At on behalf of my peers, my colleague,
sa pagsusulat. Ayun, hindi na uso ang pagsusulat pala. Pagbablog. Ayan, kami ay nagpapasalamat sa isang Lolit Solis dahil siya yung nagbukas sa amin ng pinto para mangharpan. Sorry. Mahal namin sa Ate Lolit. Magandang gabi po. Napaka-professional ni Nay Lolit. Walang opisina, di ba? Di ba? May gusto ko ipadala sa akin, ipadala mo kay Pampi. Di ba? May kontrata, ipadala mo kay Pampi. Yung porsyento ko, ipadala mo kay Pampi. Di ba? Nandun lagi sa Bambi Fuentes eh. So I know how close Nay Lolit and Tita Bambi was. Would you want to say something about Nay Lolit? Pinilit ko talaga. In English, please, para maintindihan ni Tita Joanne. Charot. Tita Lolit. Okay, kailan ba? Si Tita Lolit nakilala ko 1996. Maliit pa yung salon. I can't remember exactly kung 1995 or 1996. Pero, may isang bibisita dito the other day, sabi niya, saan yung ano ni Tita Lolit? Sabi ko sa Eternitas, sabi niya, close ba kayo? Sabi niya, nakakasama ko siya. Di ba matari siya, pero mabait. Sabi ko, kung kilala mo talaga siya, hindi siya mataray. Nagtataray siya kung kinakailangan lang. Pero, mapagmahal siya. Kasi may nangyari, parang yung, hindi ko na alam paano umpisan sa dami ng mga memories ko sa kanya. Ang dami na, hindi ko alam paano, with Tita Dogs, kasi for a time, yung salon ginawa nilang hub ni Tita Dogs, Tita Lolit, Tita Ethel. So ako naman, lahat naririnig namin, pero sabi ko sa mga staff ko, lahat ng naririnig nyo, dito lang, and let's stop na. Okay, and then sometimes you would shout na kwento lang yun na walang nangyaring masama, pero anyway, hindi ako makahinga dahil parang bibigyan ng umiyak. Anyway, ngayon, there was a time na yung staff ko, may ginawang di maganda sa akin. And then, one of my friends from the press sabi sa akin na ipapapress natin. Mag-enlarge ka ng 10 by 10 na photo and then ilalabas natin sa diaryo. Pero syempre, meron ka evil thought. Pero in reality, hindi mo kayang gawin eh. It's all in the mind. So I kept the photo sa ilalim ng planner. And then si Tita Lolit kasi, I witnessed na from the pinakamataba niya to yung huli na nakakalungkot nga. Anyway, kasi pag humingi na, sabi ko, Tita Lolit, ano pa salubong from the stage? Sabi niya, times 3, triple, extra large, diba? Na damit. And then, ngayon, small na lang, diba? Anyway, so, one time, 8 a.m. kasi nasa salon na yan eh. Wala pa ako. Yung mga natutulog sa salon ang naabutan niya. May naglilinis yung staff, kinuha yung planner, inakyat. Sabi niya, ano yan? Sabi nung, photo nung staff ko na may ginawang di maganda. Akin na, sabi niya. Star Talk nun. Yung Star Talk. Ako naman, inosente na serviceta ako. Tapos, di nagtawagan na sa akin yung mga staff ko. Ma'am, ano nangyari? Sabi ng ibang kliyente. Sabi ko, bakit? Nasa Star Talk ka. Sabi ko, anong ginawa ko? Yung staff mo may hindi ginawa. Ha? Yung pala, ginawa ni Tita Lolit, yung photo, pinzoom niya doon sa cameraman. Ngayon, nung gabi na, di kinausap ko ng nanay ko, sabi, anak, sabi mo kay Tita Lolit, ano yung photo, ganyan. Di kasi nagpanik na yung family. Tapos sabi ko, the next day, sabi ko, Tita Lolit, na paranoid na yung family, stop mo na yung ginawa mo to sa Star Talk. Ay, hindi. Sa Saturday ulit. Oh my
God. Kasi meron siya ugali, the more mo siyang pinipigilan, the more niyang gagawin. Pero I realize lang na yung sabi nga nila na katarayan niya, yung aside from the katarayan, yung katumbas nun, yung pagmamahal na sinusukli niya, na hindi naman nakikita ng iba. Siyempre nakita lang nila yung taray. Kasi ako, I have witness from 1996 to kasi last Monday, kausap ko pa siya. And then, when you can siya nagpas, Wednesday. Kasi sabi ko, ang lakas, sabi ko, you sound okay ah. O, keep it up. Sabi ko sa kanya, sabi niya, o nga, ganyan, hindi ang ingay-ingay niya. Tapos sabi ko, ayan, okay yan, talolit, ganyan. Kasi sabi ko, minsan you don't sound good. Pero ngayon, you sound good. So, o tuloy-tuloy na yan, ganyan. O nga, ayoko nang lumabas. Sabi ko, huwag ka nang lumabas. Matulog ka na lang, magpahinga ka na lang. And then, after 2 days, yun naman, narinig ko na. So, yun lang. Marami pa eh. Pero yun lang yung kasi abutin ako ng 3 days. Ikikwento ko lahat ng mga experience ko inside the salon na naging hub niya for so many years. And yun lang. Pero I would like to say na si Tita Lon, meron siyang gintong puso na willing to help those who needs her help. Especially yung mga maliliit. Kasi nakikita ko yung... Tsaka she's a very character person. Kasi every now and then she will give me gift na kahit na rapper nung pinagbalutan ng SM, susulat niya doon, Dear Bambi, I love you, ganyan. Alam mo yon, parang kaya yon, meron din naman akong weird na ugali na I keep all those mga memorabilia up to now, siya yata yung pinakamarami, 1 box. Kasi merong matinong card, merong supot ng ganyan, merong box ng ganon, pero she would always write. Siya yung one person na na-realize ko na kahit na ano mangyari, mahilig siya magsulat. Yun, that's one thing I can't forget about her. Yun lang. Yun lang. Tinaya ko. Thank you for the Bambi. Siya po yung nag-makeup kay Nay Lolit nung nasa. Ay, di ba? Totoo yun. Actually, gusto ko rin pasalamatan actually yung mga Latino sa Ana, of course, sina Gorgie, sina Ana. Nakita namin kung ano talaga yung influence ni Nay Lolit, especially sa mga reporters, kung gaano niya kamahal yung mga reporters. At kung paano niya kami tinuruan magmahal sa mga reporters, di ba? Na kumbaga, respetuhin niyo sila, di ba? At tama nga, may ibang mga times na hindi ka magalaw ng mga reporters dahil alam nilang alaga ka ni Nay Lolit. Pero may mga times na si Lolit mismo ang magkasabi, kinain mo si Paolo! Dire-diretso, di ba? Nangyari yan, ito na. Tapos pinagtanggol niya ako. And iba talaga. And I wanna thank kayo. Masaya ako kung gano'n nyo kamahal si Nay Lolit. Si Alan, araw-araw ko nakikita kahit sila naman uminom, charot. Mahirap pang magsalitain lahat kasi baka unahin na, abutin na tayo ng unang hirit. So, last but not the least, of course, our ate. Miss Lani Mercado. To Sloopy and Sneezy. Nagtataka rin talaga akong bakit yun ang pangalan ng dalawa. Pero alam ko nicknames nyo lang yun. I just want to share with you 2 memorable text messages which I received from Nay Lolit. One was on April 10, which is a few days before my birthday, year 2023. Nag-message siya sa akin. Sa darating na birthday mo, sana ma-feel mo pa kung gaano kapalad ka na naging kapalaran mo bilang Mrs. Bong Revilla. Ang legal,
at nag-iisang tunay na misis ng poste ng pamilya nyo. I love you and will always be at your side no matter what. Be happy and stay safe. Always, birthday girl. This happened in my 55th birthday. Kahit maputi na ang buhok mo, girl ka pa rin. And another message, ito talaga yung dalawang messages lang na nandito sa phone ko. Dahil tinanong kanina ni Kuya Boy kung ano yung mga memorable messages. Sabi ko, tingnan ko nga yung text messages sa akin ni Nanay. I greeted her last May 12, 2024 ng Happy Mother's Day. At sinabi ko, love you Nanay, Happy Mother's Day. Kayo na ang tumatayong ikalawang nanay ko. We'll see you next Sunday. At sinagot niya ako, love you, my dear Lani, no matter what. Talagang ako na ang nanay mo na ipaglalaban ka. Promise. We've always treated Nanay Lolit as I would always call her Secretary of National Defense. Kasi sa lahat ng bagay, kasi hindi naman ho palaban ng ugali ko, I never, hindi ako nakikipag-away. I always keep silent. If ever I keep silent, siguro ilalabas ko na lang sa harap ng asawa ko. She was our defender. In the highs and lows of our life, she was always there. Defending us, keeping us strong. Kahit sa pinakamababang panahon ng buhay namin. She is not just a manager to us. She's our second mother. Si Gordy asked me to write something for Nanay. Siguro basahin ko na lang kasi baka hindi humito ang pagtulong ng luha ko. Ito. Sabi nila, grief is the price we pay for love. At tama po ito dahil sa ating pagmamahal sa isang tao, tayo ay lubos na nasasaktan at nagdadalamhati. Maliban pa sa gulat ng ating nabalitaan sa kanyang pagdisan. At sigurado ako na ang bawat isa sa atin dito ay may kanyang sariling kwentong Nanay Lolit. Isang kwento na alam kong espesyal at tiyak na kapupulutan ng aral. Para sa amin ni Bong, hindi lang siya isang manager. Hindi lang manager ang turing namin kay Nay Lolit. At alam kong ganun din ang lahat ng kanyang mga alaga. We owe the brightness, the continuing luster of our individual stars to her, and we reflect that back to her. It is more than a mutual relationship after what is family for. Maliban sa kanyang palaban, maingay at mataray na persona sa telebisyon na nakikita ng madla, tayong kanyang mga alaga ay may napaka-personal na oras kasama siya. Pwedeng tayo ay nabigyan ng offer o bagong project, napagalitan, napagsabihan, o tayo ay lumapit sa kanya para hingan siya ng tulong, advice, o utangan, o isang balikat na pwedeng sandalan. Kaya hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang aking maikling tula na nilikha ko kanina lang para sa kanya. Siyempre, ang pamagat nito ay Lolit. Sa tanang dapit ng inyong mahabang karera bilang aming manager at tinitingalang pangalan sa Showbiz Press, wala kang laban na inuurungan. Maliban sa mga projects, ang iyong oras ang pinakamahalaga mong binigay sa amin. Sa tanang oras, pwede ka naming lapitan, sumbungan at hingahan ng aming saloobin. Sa hinaba-haba ng iyong staying power, ikaw ay tinuturing na leader at naging haligi pa ng entertainment industry at talent management. Inspirasyon ka sa amin ni Bong, pati na kay Lorna, kay Daboy, Boyet, Sandy, Tonton, Glidel, Alfred Ami, Benji, Gladys, Pauline, Paulo, Robert Ortega at Direk Chito. Dahil alam sa lahat ng sulok ng showbiz kung paano ka nag-manage. Naramdaman din ni Yasmin, Curdy, Jenny Miller, Michelle, and Isabel Ortega at
ni Dakilang Lisa Lorena ang tunay mong alaga. Wala kang kaparis, Nanay Lolit. Paalam, your earthly body may have left us, but you, your wisdom, and your legacy will live on. Nanay Lolit, until we see each other again. At sabi ni Gorgie, mag-iwan din daw ako ng dasal para kay Nay Lolit. Let us all remember that we are in the most holy presence of the Lord. Siguro hingin natin tumayo po tayong lahat.